Okay, ang bibigyan naman natin ng kasagutan ay katanungan ni Chef Host Guemo. Okay, sana shout out sa iyo, Chef Host Guemo, at sana na mapanood mo ang video na ito. Ang tanong niya ay, yung 1911 ko boss ay FSA1 single ambi, tuwing pumuputok ko siya nagsi-safety automatic. Ayun. So kasi ang turo ko noon para hindi mag safety automatic, baka yung kamay ninyo ay nandito sa ilalim ng safe. So pag pumutok automatic na isi-safe ninyo ganon. So ang sabi ko, dito ninyo ilagay sa ibabaw para hindi mag-safe, dahil yan ay nakakatulong din niya sa pag-control ng recoil. Ang problema nung kanya, kaliwiti naman siya, pero kaliwiti siya, hindi naman naka-ambi yung kanya, hindi naman naka-ambi dextrose. So wala nga problema. So paano yun? Hindi nga naka-ambi kaliwiti siya. So hindi niya pwedeng ilagay yung dahil hindi naman naka-ambidextrous yung kanyang 1911. So ang magiging isang problema diyan, tatanggalin ko itong yung plunger. So tatanggalin ko lang muna itong itong shape niya, itong thumb safety niya. Pakita ko sa inyo kung paano pagtanggal na rin. Ayan. Kailangan siya ay nakakak siya, tapos ay kakalug-kalugin lang ninyo, tiangat ninyo pataas. Medyo medyo mahirap, hindi ko masikwat kasi baka yan. Baka maputol kasi pag sinikwat natin, kaya unti-unti. So ito. So ang una ninyong titingnan diyan, itong plunger na ito. Kasi ito nagko-control diyan Kung itong plunger na ito, kung yung spring ba niya ay matigas. Kasi minsan ito nag-i-stuck na ito pagka matagal nang hindi nabubuksan. Ang nangyayari, itong spring na to ay baka hindi na gumagana. O kung ito ay umistak na nakaganyan, hindi na siya hindi na siya makakakontrol kung hindi siya kasi yan ay nakatutok dito. Yan, pakita ko lang sa inyo yung dulo niyan, nakatutok yan dito yan, nakatutok dito, naglalaro yan pag nakasip yan ganyan. Ngayon pag naka-unsafe yan, dito nakatutok yung, kaya parang may may lubog na konti. Ngayon ang isa pa, baka mababa na to, baka nagasgas yan, ito parte nito na nagasgas. So hindi na, so kumbaga parang nakaganon yan siya dyan, so hindi na siya makontrol dyan. Okay, hindi na siya makontrol, baka nagasgas na ito. So ipa-rebuild lang ninyo ito, pawildingan ninyo ng konti yan sa MIG weld o sa TIG weld, para hindi naman siya mabaga sa acetylene. O kung magaling naman yung mag-welder ninyo sa electric welder, paispatan lang ninyo na konti. Pagkatapos ay inyong kikikilin siya ng ganon, at para pumantay. Tapos yung kantuhan dito, medyo pabilog yung kantuhan dito. Ito. Kasi diyan dumadaan yung yung plunger. Pagkatapos ay bubutasan ninyo dito ng, wag masyadong malalim, kasi pag masyadong malalim hindi naman ninyo magagalaw yan. Parang may lang siya, may konting lubak lang Papakita ko sa inyo. Ayun. Sakto lang na yung kanyang, kasi parang ganito lang kalaki yung kanyang plunger Sakto lang na nakaganon doon Nakaganon. Yan.
Ayan, kasi pag yan ay baka nagkamiro na kasi ng kanal dito eh. Kaya malambot na eh. O di kaya itong kantuhan na to, itong parte na to, eh nabilog na. Nabilog na yan. So, lalagyan ninyo ng kaunting kantuhan dito at saka may butas doon. Okay? Ang una-una ninyo titingnan yung flange. Pagkatapos itong thumb safety, tingnan ninyo ito kung ito ay gastado na. Sa katagalan, nagagasgas din yan. Okay. Yan. Pero, kung pwede rin itong pataasan ng konti, pero wag naman sisikip. Okay, pwede rin itong pataasan ng ano. Pero kung gumagana naman yung safety niya, kahit hindi na ito galawin, kasi baka ito ginagalaw lang ito kung hindi gumagana yung safety. Kung nakakalabit pa rin kahit siya nakasafe. So ayan ang ating dapat pagtuunan ng pansin. Itong parte na ito. Mapapansin ninyo ito kung makikita ninyo sa close-up. O yan, nagkakameron siya dito ng kanal. Dahil nga sa kasi safe yan, nagkakameron na ng kanal yan at nawawala na yung kantuhan dito. So, kasi pag yan ay hindi nakasafe, nakatungong ganyan, ayan, nakaganyan siya. Okay? Ngayon, pag isinip ninyo ganyan, eh baka sa recoil, hindi na siya nakokontrol dito. So, ayan, sana nabigyan ng kasagutan yung problema ni kalimutan ko na pangalan. Sifos Guemo. Okay, ayun lang. At hindi mo nga naman makokontrol ng iyong thumb kasi hindi naman nakaambi. Eh kung left-handed nga naman siya, hindi nyo makokontrol dito sa thumb ninyo. Okay, ayan, at kung mayroon pa kayong nalalaman, pwede naman ninyong i-comment sa ating comment section at para mapagsama-sama natin yung ating alam. Baka meron din akong nakalimutan na sabihin. Okay? At bago tayo magtapos, shout out muna sa aking mga kaibigan dyan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Shout out kay Nico Ansaldo. Yan, ang mga tropa ng aking anak. At kay Onin Tori, kapitbahay namin sa Mambili Street, Santo Niño Subdivision. At gayon din sa aking kumpare na si Paring Edwin Alasas, Paring Edwin at kay Paring Boy at kay Paring Boy Hala at kay Paring Mandy. Okay? Kay Paring sino pa yung mga kumpare ko dyan? Okay, inulit ko si Paring Adarlo. Yan. At sana tayo magkita-kita sa aking pagbabakasyon. Okay? At siguro malapit-lapit na pero malayo-layo pa rin. Okay, hanggang sa muli nating pagbablog. Kung may katanungan kayo sa inyong mga problema sa inyong mga baril, ay hindi natin yung pagdadamutan sagutin sa pamagitan ng ating malit na kaalaman. At shoutout na rin sa mga taga-Mangyan shooter dyan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, sa panguna ng aming masipag na mayor na si Mayor Aristeo Baldos Jr. Okay. At ganoon din kay Paring Alan Ansaldo. Yan, ang aking kabady-bady sa pagsushooting noong panahong 1996. Napakatagal na. At okay, bagaman tayo hindi na pumuputok dahil tayo ay nandito na sa Kuwait, ay patuloy lang ang ating pagbablog at magkikita-kita pa rin tayo pag tayo nagbakasyon na. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nag-iwan sa inyo ng katagang God bless us all and thank you very much.